Kautay-utay na pagtaas ng presyo ng langis nagsimula na ngayong araw. Panukalang batas na nagsusulong ng pagbibigay ng emergency power kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tinatalakay na sa Kamara. Meralco magpapatupad ng dagdag singil sa kuryente ngayong Marso. Pre-trial conference laban kay Sara Diskaya at siyam na opisyal pa ng DPWH itutuloy ng Lapu-Lapu RTC mamayang hapon. Karagdagang 20 individual posibleng lumantad bilang bagman ng dating mambabatas na si Zaldico ayon sa National Bureau of Investigation. At ligtas na summer vacation o Zumbac 2026 inilunsad ng pambansang Epektibo na ngayong umaga ang big-time oil price hike na resulta ng geopolitical tension sa gitnang silangan. Ang mga kumpanya ng langis may iba't ibang halaga ng taas presyo depende kung ilang araw nilang uutay-utayin ang big-time oil price hike. Ang Shell mayroong 5 pesos and 25 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina. 14 pesos and 55 centavos naman sa diesel at 21 pesos and 60 centavos naman sa kerosene. Ang Petron, 5 pesos and 20 centavos ang itataas sa kada litro ng gasolina, kada litro. 14 pesos and 55 centavos naman sa kada litro ng diesel at 21 pesos and 60 centavos sa kada litro ng kerosene. Inihain ni Senator Francis Cheese Escudero ang Senate Bill No. 1938 na naglalayong bigyan ang Pangulo ng kapangyarihan na suspindihin ang excise tax sa petrolyo kapag umabot na sa $80 kada bariles ang presyo nito sa world market. Paliwanag ng mambabatas, ang Pilipinas ay umaangkat lamang ng langis kaya mabilis itong tinatamaan ng inflation. Posibleng ngayong araw o bukas ay ipasa na nitong House Ways and Means Committee yung panukalang batas na magkakaloob ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para suspindihin o kaya ay bawasan yung ipinapataw na buwis sa inaangkat nating langis. Bunsod pa rin ito ng matinding pagtaas ng oil price sa world market dahil sa nangyayaring gulo sa Middle East. Hindi kasama ang mga law enforcement group sa utos ng palasyo na magpatupad ng 4-day work week o 4 na araw na pagpasok sa trabaho sa loob ng isang linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Toaño, araw-araw pa rin ang pasok ng mga pulis maging ang mga administrative staff ng mga ito. Malinaw na po ang nahiyag ng Malacanang na hindi po kasama ang mga law enforcement unit. Nilinaw ng Department of Labor and Employment o DOLE na ang direktiba ng pamahalaan para sa 4-day work week ay para lamang sa public sector o mga ahensya ng gobyerno at hindi ito mandato para sa private sector. Ang President's Directive last week na mag-adapt ng 4-day work week ay para sa public sector, sa mga ahensya ng gobyerno. So minamandato ng President na in anticipation of the impact of the Middle East conflict, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at si United Nations Secretary General Antonio Guterres sa UN headquarters sa New York, USA. Tinalakay ng dalawang lider ang iba't ibang issue, kabilang na ang kandidatura ng Pilipinas para sa non-permanent seat sa UN Security Council. Ayon sa Malacanang, muling pinagtibay ng pagpupulong ang matagal ng ugnayan ng Pilipinas at ng pandaigdigang organisasyon. Dagdag pa ng Presidential Communications Office, ang kandidatura ng bansa ay magsisilbing patunay ng mas matibay na pakikipag-ugnayan sa UN. Kasama ng Pangulo sa naturang pulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, Ambassador Enrique Manalo, Ambassador Jose Manuel Romualdez at Acting Presidential Communications Secretary Dave Gomez. Ayon na 4 na sentimo kada kilowatt hour ang dagdag sa singil na ipinatutupad ng Manila Electric Company o Meralco para sa buwan ng Marso. Ito ay matapos sa pagpatupad ng power rate increase noong Pebrero ay muling magpapatupad ng dagdag singil ngayong buwan.
Para sa March bills, ang 0.6427 pesos per kilowatt hour na pagtaas sa presyo ng kuryente ng Meralco ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng power rate na 13 pesos and 81.61 centavos kada kilowatt hour. Lumutang kamakailan ang 18 individual na nagpapakilalang mga dating security aide ni former Congressman Saldico na minsan ring naging mga miyembro ng Philippine Marine Corps. Isiniwalat ng mga ito ang umano'y pagde-deliver ng male-maletang kickback money papunta sa iba't ibang politiko mula sa kanilang amo. Ayon sa National Bureau of Investigation o NBI, hindi lang ang mga ito ang posibleng nahikayat na lumantad sa publiko, kundi maaaring mayroon pang karagdagang 20. Out of sa 100 na kumunausap, apparently there are 38 na pumayag, 18 yung lumabas. Sabi ko, baka may 20 pa na lumabas. And in fact, sa Facebook page ni Atty. Baligot, kinonfirm niya na 103 yung detailed security ni Saldico. Paliwanag ni NBI Director Melvin Matibag, tinitingnan nila ang iba't ibang posibleng rason ng biglaang pagsasalita ng mga ito. Gayunpaman, hindi nakikita ng depensa ang koneksyon o layon sa estipulasyong ito dahil ang talagang issue ay kung umiiral ba talaga ang proyekto. Sa nakaraang pre-trial conference ay dumalo lamang via video conferencing ang contractor na si Sara Diskaya at siyam na opisyal ng DPWH. Hindi ito agad natapos dahil sa dami ng stipulation of facts mula sa prosecution at sinundan ng depensa. Sentro sa iminungkahing stipulation of facts ng prosecution ang ugnayan ni Diskaya sa tatlong construction firm na itinanggi ng kanyang kampo. Aga pagkatapos nitong pre-trial ay haharap na sa paglilitis si Diskaya at ang siyam na opisyal ng DPWH na inaasahang magsisimula ngayong April 7. Kinwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang umano'y hindi mailabas-labas na official committee report ng Blue Ribbon kaugnay ng issue ng flood control scandal. Sa kanyang privilege speech kahapon March 9, sinabi ng senador na 8 buwan na ang nakalilipas mula nang bitawan ng Pangulo ang mga salitang mahiya naman kayo dahil sa talamag na korupsyon sa flood control projects. Ngunit hanggang ngayon tila wala pa ring nahihiya o napaparusahan. In several instances and interviews, the chairman of the Blue Ribbon Committee has said that a partial committee report is to be released. Last November 24, 2025, the chair stated in an interview, and I quote, "Magsasubmit kami ng partial committee report based on info so far gathered during the previous hearing." Natapos ang Disyembre 2025, walang report. Then on January 14, 2026, during the kapihan sa Senado, another statement was made that the report was still being drafted by his staff, even chiding them for being inept. Dito binatikos din ng senador ang tila pagkaantala at pagpilian niya ng mga ebidensya sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng bilyong-bilyong pisong flood control scandal. Kaya ang tanong, ano bang kinakakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipigat na lamang ang mata sa iba? Kinwestiyon din ni Senator Marcoleta kung bakit hindi pinapaharap sina dating House Speaker Martin Romualdez at ibang cabinet secretaries sa kabila ng mga testimonya ni na dating Marine Sergeant Orly Gutesa at former Congressman Zaldico. Binanggit din niya ang revelasyon ng nagpakilalang 18 dating miyembro ng Marine Corps tungkol sa mga maletang naglalaman ng cash na dinala umano sa mga pribadong bahay sa South Forbes at Ilocos Norte. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito.